Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video, pakita natin yung ating Suzuki Everyvan rear unit DE64B na manual turbo. So ito yung mga bihira lang mga kol. So all-wheel drive po ito mga kol. Yung presyo nito is 310,000. Ayan. So check natin then tapusin natin yung video para makita natin kung ano yung setup sa ating 310 na minivan. Makita natin dito, ayan, unsalurating paint yung unit natin na pintura. Tapos yung kulay natin is gray. Fully tinted po yung unit natin. Ito yung headlight ng ating DE64B na mga minivan. H4 halogen, T10 din yung ating park light. Then meron din tayong customized na fog lamp dito. LED na po yan mga kol. Steel bumper, yan. So dito sa grills niya nilagyan natin ng black design para maganda naman tingnan. Yan. So dito nilagyan natin ng sticker ng ating channel. Tapos dito, meron tayong customized na fender. Then dito, makita natin is naka-lift po ito ng 2 inches mga kol. Medyo mataas po yung ground clearance niya compare sa mga naka-standard. Yung ganito unit mga kol is naka-disc brake po yung ating harap. Then naka-brake drum yung ating likuran. Brand new mags and brand new tire. Yan po yung design na napili ng ating customer. Meron siyang fender light dyan sa gilid natin. Then dito yung ating side mirror is auto fold and retractable po yan mga kol. Then, kompleto po siya sa rain visor. Dito sa gitna is kinulayan natin ng kulay black para pag tiningnan natin dito sa malayo parang buong salamin po siya. Then dito yung kanyang mga handle is kinulayan natin ng black. Yan. Dito makita natin, meron din siyang fender. Yan po yung fender natin. Tapos dito makita natin is nakakulay yung ating brake drum. Yan. Tapos lifted, yan. So, yan po yung lift up kit natin mga kol. Solid bakal, naka-machine shop talaga yan mga kol. Yan, fully undercut din yung pangilalim natin. Yan, dito naman sa likuran, meron tayong customized na spoiler dito. Yan po yung spoiler ng ating DE64B. Ito yung backlash niya, meron siyang third light, meron tayong sticker dito. Then makita din natin dito is meron siyang wiper, Suzuki emblem, then meron siyang susian. Tapos ito yung backdoor handle. Then dito naman yung ating T-light, then makita natin naka-step board siya based sa request ng ating customer. With plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Dashcam camera, din ito naman yung ating sa stereo na camera. Dito naman sa likuran, makita natin meron tayong third seat na nilagay. Box type. At the same time, pwede natin to gawing storage box. Then dito, makita natin brand new na yung matting natin. Brand new na din yung ceiling natin. Ayan. So dito, ilaw goods. So function lahat na mga gamit dyan. Yan dito naman sa gitna, yung upuan natin is meron siyang armrest with cup holder. Then makita natin meron siyang headrest. Yan, yung seat cover na din. Ito din yung design na napili ng ating customer. Yan. So naka-leader na yan. Tapos dito, makita natin brand new yung matting. Nakabalot ng plastic cover. Then dito yung jack, tie wrench at saka yung riser. Ayan, kompleto po yan. Then dito sa gitna is meron tayong extra mini fan. Yan po yung request ng ating client. Then dito, kita natin naka brand new cover. Lahat ng mga door pads natin is naka brand new cover yung mga DE64 na variant. Then dito, all power, auto fold and retractable sa ating mirror. Dito, power window. Yan, left and right goods. Then sa likuran, power window din. Basta turbo na variant. Ang likuran is turbo. Yan, kita natin. So, goods. Then, taas natin. Ayan, functional lahat. Then, dito yung adjust ng ating headlight. Tapos, yung mga ganitong unit, basta turbo is, yung kanyang 4x4 is all-wheel drive. Ibig sabihin, wala po siyang button. Always siya naka-engage mga 50% and 50% yung ratio ng ating mga gear. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede po sa akayatan, mga slippery road. Ito yung the best sa mga all-wheel drive na unit. Dito naman, meron tayong nilagay na digital temperature gauge, greedy. Then, yan, meron tayong dashcam, 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Then, makikita natin yung dashboard natin is back to original talaga yung kulay natin para mas maganda. Then, dito, meron tayong headrest, extra neck filo. Then, yan, naka-leader din. So, ang ganda. Then dito meron tayong cup holder, handbrake, meron siyang armrest dito, then meron siyang glove box, yan. Then makita natin dito yung ating aircon switch, then button, hazard switch, then ito yung gear stick natin, 5-speed
manual transmission po yung unit natin. Dito, brand new na din yung mating natin. Makita na natin dito yung ating clutch pedal, brake pedal, din yung ating accelerator pedal. Ayan, so yan po yung mating natin. Nakabalot na din ng plastic. So check natin yung makina natin, paandarin natin. Magpaandar dito mga kol is apakan natin yung ating clutch pedal. Yan. So, ito yung makina natin. Yung makina natin is K6A engine, 660cc, 64 horsepower, 5-speed manual transmission. Yan. So, check natin yung power. Yan o, napakaganda ng andar ng ating makina. Then, napakalinis pa din. Ito yung ating PCB bag, camshaft sensor, din yung ating injector. Sa 2, 3. So, 3-cylinder. Naka-timing chain na po yung ganitong unit. With turbo. Ito yung turbo natin. Oxygen sensor nandyan. 2 po yung oxygen sensor sa mga K6E na turbo. Yan, dito tayo mag-refill ng engine oil. Dapat ito mga kung is kompleto po ito sa vacuum. Dapat naka-intact yan lahat para mas powerful po yung makina natin. Ayan. So, mas ma-feel natin yan sa akyatan. Yan, no? Napakintab ng kulay. Dito naman sa kabilang side, makita natin yung ating chassis number, then yung gas tank opener natin, goods, ilalim. Yan, kita natin yung upo. So dito yung ating throttle body, yung ating map sensor TPS, yung ICB natin. Bagong belt na din, bagong tensioner bearing. Then alternator, aircon compressor. Then ito yung gauge ng ating engine oil. Diyan tayo mag-check. Then ito yung ating accelerator. Yan, napakaganda. Then ito yung ating air filter housing, main fuse box, din yung ating ECU. Dito naman makita natin yung ating hood opener. Yan, kita natin yan, no? Ganda na ang kulay. So, dito check natin. Dito naman mga kol, makita natin yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, coolant reservoir, din yung ating brake fluid reservoir. So yung setup natin is ganito yung ginagawa natin. Siniseal natin yung mga dinaanan sa pag-welding natin. So yan po yung setup natin. Yung conversion natin mga kol is secondary gearbox or baki-baki. Ibig sabihin mga kol, hindi po natin ginalaw yung original na rack end natin. Yung ginawa natin is nag-extend tayo, naglagay tayo ng 2 secondary gearbox para mailipat natin from right hand drive to left hand drive yung ating manibela. So, yan yung kagandahan sa baki-baki conversion para kung kailangan natin ng parts is bibili na lang tayo sa surplus kasi maraming supply po sa surplus yung mga ganitong sasakyan. So, yan po yung setup natin sa tag 310,000 natin na all-wheel drive na DE64B captain seat. Ayan, turbo yung makina. So, yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa ating panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga call and bye-bye. God bless po sa ating